Ayun, magandang gabi ulit sa mga nanonood, no? At sa mga hindi pa nanonood, manood na kayo, parang awa nyo na. Nandito na naman tayo sa Two Battles Podcast kung saan ang mga issue sa lipunan ay pwede nating gawing pulutan. Muli, andito kami. Ang aking kasama na si Ako nga pala si Angel D, ang promotor ng kalokohan, ng kwentuhan. Slip of the Tongue. Ah. Ito naman si Tito Nel, ang inyong mabait na tanggero. At ang, Kasama ulit natin ngayon. Meron ang, tayong familiar guest. ang paborito nating guest, ang Wala gi- na iba, wala na iba yung maimbita, no? Wala na iba kasi maimbita. wala nang ibang hindi busy ngayong gabi eh. Ayun. So, welcome again, Tito Chuck. Ay, Kuya Chuck pala. Oo, okay lang yan. Okay lang yan. Salamat po sa pag-imbita. Salamat po. Kape tayo, kape. Meron po bang meron ka bang Bible verse ngayon? Dave, si Dwayne, may quote yan si Dwayne. Ano? Yun, oh. Hindi, wala akong quote ngayon. Actually, medyo, medyo disappointed ako dun sa mga nakikita ko ngayon sa Facebook eh. Yung mga commercials ng mga electric trick. Hindi, bukod doon sa commercial, yung isa pa, yung kay Vice. Ano kay Napanood niyo Vice? pa yun, yung kay Vice Ganda? Ayun sa Sexy Babe. Ano ba yun? Oo, hindi ko pa nakikita yan. Di, anong klaseng segment muna ba yun? Enlighten me. Hindi ko Baka iba-iba kayo manood na ng TV. pinag-uusapan. Ano siya, segment siya sa Showtime, Sexy Babe, parang bikini show. Parang mga So, calendar Ay, girls. parang nakita ko calendar yata yan. girls. Oh, Lumabas ang edad. ayaw ko nga panoorin yun, pre, nasiwa ako. Kaya lang, siyempre, minsan pagtatambay ka sa baba, yun ang pinapanood. So, Lumabas ang Makikita edad mo sa na lang na calendar girls. wala kang no napapasorry, choice, pre. napapasorry Lord na lang ako eh. Yan Then, ba yung tapos tinanong? yung tinanong na walang kaalam-alam. Inosente ba siya? Ignorante lang. Same. Ito ito lang masasabi ko, just for context, dun sa mga hindi nakapanood o hindi nakaalam. So, bali, ang tanong yata ni Vice dun is kung may mensahe ba tong contestant na to dun sa Comelec. Yes, Hmm. yes. Ano sabi? Hindi niya daw alam kung ano yung Comelec. Oh, di daw siya familiar sa Comelec. Seryoso? Yes, pre. And then yung mga co-host, Ilang taon na yun? 20. Parang wala ba siyang alam sa mundo? Ilang Yun na years na nga. ng buhay niya Pero, may pero botohan? kasi ito sino ba yung co-host yun? Si Kim Chu ba yun? Oh, sina Kim Chu. Si Kim Chu, si Jong, parang inaalalayan na yung sagot ng contestant para makambyo. Para may Oh, masabi. wala ka bang alam sa Facebook, sa ganyan, hindi mo ba alam? Talagang Tinutulungan ang na. sagot ni Ate Girl is hindi ko po talaga alam. Yung reaction ni Seryoso Vice, siya. pre, nanlumo si Vice. Kawawa naman. Di So, naman siya Puro inokray ni Vice ba? napatanong si Vice, so sino bang may kasalanan? Ba't di ka na-inform? tinanong pa Sino may nga siya kung di kasalanan? niya napapanood sa TV eh. Oo, sagot naman ni Ate Girl mo. Hindi daw kasi siya nanonood ng TV. Yun yung sumagot si Kim Cho ng sa Facebook, sa Instagram, hindi mo ba nakikita yan? So, yun. Ano kaya mga pina-follow niya sa Facebook, no? So, yun na nga. So ito it's actually alarming, disturbing at the same time na True, true. for a national, ano ba to? A national commission or a national branch of the government, hindi alam ng regular na mamamayan. Di ba? So, granted na ang commission ng election natin is maingay lang every 3 years for the national and midterm elections, it doesn't excuse naman na hindi nila malaman yun. Di ba? Kasi at this point in time, ang pwede yung lang maisip para hindi siya ma-inform nun is hindi siya dito nag-aral sa Pilipinas. Or nabago na ba ang curriculum, ba't hindi na itinatanong sa social studies yan? Foreigner, no? Foreigner ba siya? Ano siya, may lahi ata, German yung tatay. Pero dito siya lumaki, so not an excuse. Bukod sa ano,
if sabihin mo sa akin hindi siya nanonood ng TV, yung nga tulad ng sino ba nagtanong kanina, si Richard, kung sino ba fina-follow nun. So, wala talagang pakialam yung ibang kabataan pagdating sa civic duties and responsibilities nila. Nakakatakot yan, pre, kasi iisipin mo. May kulang. May nawawala. Tapos isa pa, may nagkukulang. Either sa school nila, pamilya nila. Kasi pagka ganung wala kang idea, as in honest to goodness na sinasabi, siguro honest to goodness na sinabi ng contestant na yun, na wala siyang idea. There's something wrong. At hindi lang siya nag-iisang tao na baka ganun ang lagay. Pre. Di ba? Kaya nga, to think na I don't think na hindi naman siya yung katulad ng iba na wala talagang access at all sa any Hmm. form of media. Like yung mga nangangatok na lang sa sasakyan para manghingi ng Yung piso. mga naghihirap talaga, no? Mhm. Mas siya Oy, yung siguro. mga yun, may mga cellphone yung mga yun, ha? Di ba? Di ba? Siguro iba lang din talaga yung priority nung ano, no? Nung karamihan ng mga ganong age ngayon. Kasi sa time natin, whether you like it or not, tinuturo yan sa ano, social studies. Natatandaan ko nung high school ako, pinamemorize pa sa amin yung departments ng government tsaka kung sino yung mga Mm-mm. secretary nila. Mhm. Pag na, kasi parang sa Kasi high science high school, school ko eh. mm-mm. Eh hindi, Pag, VMAPA high school ako bro. Ay, hindi ba? Although special science scholar ako noon, pero sa lahat tinuturo yun eh. mm-mm. Si Richard, Para sa high school, ando yan, kasama say yan. din yan eh. Di ba, Chard? Ano pre? Say ka din ng high school. Science, On scholar say. din. UST scholar. High school. Pero yun nga, tinuturo yan eh. First, kasi para pagkakaalala ko ang division ng social science, ng social studies ng high school. First year, Philippines. Second year is Asia. Third year is world Word. map. Tapos fourth year is economics. Pag pumasok ka ng Philippines pa lang, iaaralin mo na yung division of uh, government, Oo, totoo. government, papasok na rin dyan yung departments. Doon ko nga una Hmm. naiintindihan yung mga DAR na yan, ano ibig sabihin DAR na yan, yung COMELEC na yan, doon lalabas yung lahat pre. First year pa Tsaka, lang ng high school. tsaka tinuturo din yung ano eh, current events ng high school eh. Meron pa nga kaming Oo. everyday assignment no na ano eh. Merong First groupings. year Etong yun. group na to yung Gugupi't-gupit mag-ano. pa kami ng mga news Yun, oo. articles Sa doon amin, eh. ano pa, ikaw pa yung magbabalita mismo. Gagayahin mo yung news. Tapos meron ka pang iniikot no na ano eh, na ano, made shift na Sarap malaman. television. Sa school kaya galing si girl. Tapos, I-claim ba wala ng bang school si girl? Yun ang tanong. diba? There's Baka, something mama, missing eh. baka mamaya ipatawag sila ng DepEd nun. Or May ng disconnect SHED. kasi talaga, pre. May Oo. disconnect. May problema talaga. So, di ba? For a 20-year, Paano nag-ending yung ano nila, interview nila ni girl? napanood ko lang yung clip. Ewan ko si Janelle, mukhang napanood ng buo na to. Nabuo ni Junel pa. Hindi naman niya nasagot talaga eh. Pero ginaid lang siya na yun nga yung Comelec yung nag-aayos or Parang post lang nagmamahala. sumagot. Talagang wala siya O Spoon feed na sa kanya actually. ini-spoon feed na sa Oo. kanya. So ang tanong lang kasi kung anong message mo sa Comelec eh. So nung sinabi sa kanya kung ano yung silbi ng Comelec, di sinabi Kaya, niya sana magkaroon ng alam mo, equality. yun pa, yung sumagot na siya. Talagang hindi niya alam, Brad. Di niya alam. Kasi Ano parang, sabi? Equality? oo, Equality and fairness sa parang ang mga tatakbo. idea ni Ate Girl is yung Comelec ang nagde-decide kung sino ang nananalo. Oh, so unfortunately, Sayang. beauty, more on beauty lang siya. Brain about social There's issues something. mukhang mahina. There's, Pero sayang. nanalo pa rin Sayang. yun. Alam ko nanalo yun. Oh, Tama ba? bako. Kasi, May problema nun. oh, Pag nanalo yun. nanalo yun kasi alam ko ano siya eh. Kanina nanood uli sila eh. Nanood sila, hindi ako Nanood uli sila ng Grand Finals. Nakita ko uli siya eh. Disclaimer na lang mo kagad. Baka Lagyan mo naman na ano lang yun. tutangin sa taas.
Baka man ano yun, Nel, parang everyday, ini-introduce yung mga pailan-ilan. Hindi. Everyday ano siya. Everyday meron siyang contestant tapos end of the week kung sino yung weekly winner na yon, yun yung papasok dun sa nangyari kanina na grand finals. So parang calendar girls nga. Hindi ko na kasi naabutan yung Calendar Girls, Tita Uncle D eh. Tandaan mo ko. Kanino ko pa nilalaro to? Ito yung reaction ko kanina din eh. Ay, nung napanood ko siya eh. Shook na shook ako eh. Grabe naman kasi. I mean, bias ba tayo dahil yun ang tinahak nating ano? Pero hindi. Regardless eh. Alam dapat nila yan eh. Off yun. Masyadong turn off para sa babae na walang alam sa ano, ginagalawang lipunan. Hindi mo naman masabing sheltered siya. Pero hindi natin siya binabash bilang buong pagkatao niya. Worried lang tayo dun sa, alam mo yun, yung Consistent. sa awareness niya. Actually, hindi siya eh. Hindi siya specific. Naging representative lang siya ng particular group of people na hindi aware na mayroong ganun. Oo, tama. Mas tamang term yun. Kasi mas concerning na kung meron siyang, kung may mga kaklase siya at di talaga naturo sa eskwelahan yan. Yun ang nakakabahala. Tapos ito pa, fun fact. Gusto niyo ng fun fact? Alam niyo ba sa susunod na presidential election, qualified na tayo? Ano no? Sa susunod na ko presidential election, qualified na tayo. Uy, hindi Qualified pa. naman tayo, di ba? Sige, bilangin mo. 38, 40, Oh. 40 Oo years nga, old. pare. Qualified na tayo. Oo nga. Qualified na tayo. Hindi, qualified na kayo, mga kuya. Loko ka, porke makapal pa buhok mo. Ay, makapal pa buhok na Richard, ah. Natural, gulot yan eh. Okay pa. Manipis lang siya sa top, pero okay pa yan. Pero tingnan mo, lumalapad na. Oh. Si Uncle D kasi parang si Batas eh. Nasa balbas yung buhok eh. Vegeta kasi Bumababa. yan. Gumagapang bababa, pre. Ah, Vegeta yan, bro. Papatato ko dito M. Para M. imagine mo. Pwede. Tapos sa labas ka naman matutulog forever. So, mabalik tayo. Ano bang topic natin for today? Bakit natin na very concerning yan? Dito, Nel. Yun. So, alam naman natin lahat na ano, na start na ng campaign period ng mga kandidato natin. And dahil nga, as an example to that na yung si ate girl na hindi siya masyadong familiar sa COMELEC. So naisip natin sa Two Battles Podcast bilang tulong na rin sa ano no sa mga nanonood na i-share kung sino ba yung mga tumatakbong kandidato ngayon. So meron tayong ano segment na tinatawag ni Uncle Ding, Know your candidates. yes, KYC, finger licking good. Know your candidates. Yan tayo eh. Kita nila, ililipat ko lang yung pwesto ng ulo mo. Sige. Kasi dyan natin ilalagay yung tail of the tape Yung natin. candidates, yung candidates. Okay, be careful with my head, Brad. Ah. Dito mo daw konti, pre. Chard, taas mo nga yung kamay mo, ganun ka, ganun ka. Konti pa, konti pa. Yan! Uy, palik symbol. Serve. Ako nga pala si ano, yung sa ano, yung sa Power Rangers, sino ba yun? Sino si Gordon? Si Gordon. Hindi, si Ano? Zord. Sino Si si Sword? Gordon. Zordon ba yun? Zordon. Si Hodor, gagi sa Game of Thrones. Iba yun. Jordan yan. Ayun. Jordan. So yun, Uncle D, sino Reynolds. ba ang una nating ano, no? Una nating ipapakilalang kandidato ngayon? Sige, tingnan natin. Para sa Two Battles podcast na breakdown of candidates or know your candidates, ang unang-una nating um,
kandidatong napili is si Kuya Will. Giling-giling. Yan. Giling-giling. Tada! Tag sa sound trip pa, no? Wawawin! So, Maalala mo yung mga entrada niya, no? so, ang tanong dito, mga brother, is um, ano ba ang motibo ni Kuya Will nung siya pagtumakbo? Kasi ayon sa May mga... naalala ko sa kanya yan, pre. Maya-maya, Last Brad, maya-maya. election. Maya-maya. Oo. Kasi motibo eh. Motibo ang usapan eh. Iba rin yung last election eh. Oo, mamaya, babanggitin natin yan. Ah, sige, sige. So, profile muna kay Kuya Will. So, sino ba si Kuya Will? Isa siyang accomplished na celebrity sa Pilipinas. Saka So, businessman. businessman. Parang kasulok-sulukan ng Pinas, kilala yata si Kuya Will. Mm-hmm. Kilala siya sa mga multiple game shows niya across all networks yata. Nagkaroon na siya. Um, Drummer, artista, singer, tama ba? Singer, producer, Producer. vocals. Mm. So, ang tema usually ng game show ni Kuya Will is pagtulong sa mahirap, di ba? Mm-hmm. Doon Mm-hmm. siya nakakilala pagka merong lumapit sa kanya sa programa niya, nakakuha niyang contestant ang nag-open up dun sa paghihirap niya. Madali siya Makikita mo, maawa eh. makikita mo naman talaga yung empathy ni Kuya Will doon. So, yun yung naging motibo niya daw sa pagtakbo. Previous political accomplishments, wala pa naman si Kuya Will. Pero may binabanggit ka kanina, Kuya Chuck, nung last election, alam ko kasi yan. Pero ikaw na Oo. magbanggit. Yan, di ba, dapat, tinanong siya noon eh, kung tatakbo siya. Di ba? Ang sabi niya noon, pagkakaalala ko hindi siya verbal, pero parang umayaw siya kasi sabi niya, ano gagawin ko doon? Di ba? Yun ang Exactly. sabi niya nung una. Anong gagawin ko doon? Di naman daw siya maalam sa, ewan kung yun ang sinabi niya, maalam. Basta something to do with intellectual capacity or ano. Hmm. So, pinalakpakan ko siya nun pre ay talagang I gave the benefit na, wow, ang galing. Tama, ganyan dapat yung mga celebrity pagka pinipilit ka o hinahatak ang tumakbo kasi ginagamit ng mga politiko yung mga celebrity para lalong maano yung mga tao na makita, uy, may sikat silang kasama. Hinahatak siya nun last election. 2019. So, di ba? Pero inayawan niya. At sabi niya nga, ano gagawin ko doon? Di niya alam eh. Honest to goodness, di niya alam. Ang nakakapagtaka, wala siyang motibo of gaining power or anything. So may isip mo, ano siya, nagiging parang mabuti lang siyang citizen na ayaw niya makadagdag sa gulo, di Hmm. ba? Ang nakakapagtaka ngayon, bakit parang bumaliktad siya dun sa statement niya, hindi niya alam, kaya hindi siya tatakbo. So, parang, kahit ngayon pag tinatanong siya, di ba, ilang beses na siyang tinanong, anong papasamang batas, anong nasa isip mo, bakit pa tumatakbo. Ang sagot niya laging either clueless siya talaga or ibabalik niya dun sa nagtatanong yung question na para bang nangluloko na, ay, nakakaloko lang. Oo. So, nandun na tayo. Napanood yun rin yung interview na yan. Actually, medyo yung reporter natatawa na lang sa kanya eh. Kaya nga Dahil eh. nung tinanong siya, anong batas po ba ang gusto niyong makilala na isusulong niyo? Oo, yun yung tanong Tanong niya. niya Tama yung yung tanong. reporter, di ba? Tanong niya, Mm-hmm. magandang tanong yan, ha? Napapaisip ako sa tanong na yan, ha? Binalik niya Ikaw yung tanong ba? eh. Ano bang gusto mong ipasa kong batas? Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kuya Chuck. Tama, nilapitan siya na tumakbo nung 2021 nung under the slate ni Duterte. Although 2020, what? 2021 ba o 2019? Kasi 2021, itong last lang pre. Itong 20. 2021. So, bali 2022 yun, pre. Oo, 2021 siya nilapitan to Oh. run for 2022 under the slate nga ni Duterte. Hmm. So inayawan Ni niya 'yun. Duterte. Parang alam kung di ako nagkakamali, tinake niya yung advice ni nung namayapang King of Comedy si Pidol Dolphy. na yun Mm-hmm. nga delikado daw sa mga katulad nilang sikat ang tumakbo dahil mananalo.
At pag nanalo, anong gagawin natin kung hindi natin alam? So Mm. hindi siya tumakbo, pero nag-ano siya, heavily nag-promote siya ng isang party. Yung party na yon, kapangalan ng show niya, yung Wawa win. Will to Win. Will to Tama win ba? Will pala. to win. Will to win, Will to oo. Win, Will Nakita to ko rin Win yan. party list ni Sam Versosa. Sam Versosa, tumatakbong mayor yan ngayon Maynila eh. Yes, Oo. oo. Sa Mm. different story kay Sam Versosa sa campaign niya sa Manila ngayon. So Mm. let's Mm. focus muna Grabe. kay Kuya Will. So so yun, heavy ano siya nun, heavy promotion siya kay Sam Versosa ng front row. Tapos yun nga, ngayon, nag-iba ihip ng hangin. And ang last time na tumanim sa akin, ang pagkakaalala ko ng sinabi niya is, ang ini-insist niya, enough na daw yung meron kang open heart to help para tumakbo. Kabutihang loob. Yun na lang. Yun Kabuti na ang lang ang loob. ano, mo. Which is I agree So, yun. naman na actually, kung ganyan ka, with his influence, and kung ang objective naman talaga niya is to help yung mga sabihin na nating hikaos sa Mm. buhay, eh, mas mabuti magtayo na lang siya ng NGO. Oo, point. Tama. Tama yung ginagawa ni Lenny ngayon. Imbis na tumakbo, the NGO, Matakbo focus si sa Lenny, pagtulong. Tumakbo ba siya? tumatakbo siya ngayon. Mayor sa Naga. Oo. Okay, pero before, nung natalo nga, di ba, focus na lang Mm. sa NGO. Kumbaga hindi na gano, doon mo makikita yung yung candidate na hindi tumatakbo para manalo eh. Kasi natalo Mm. siya, yung Angat Buhay na yan, Tuloy Angat pa Buhay rin. Yeah. Foundation, tuloy-tuloy pa din regardless Oo, kung yun nanalo kasi siya o yung hindi. purpose talaga niya. Oo, Yes, so maganda that's din kay ano no. Lenny. That's running to help, hindi running to win. That's running to help talaga. Kasi Nasa So ano yun. pangalan daw eh, kasi niya eh. Will. ang Oo nga no. kasi ganito mga brother ang dami kasing misconception pagdating sa Senate eh. Or rather, as a politiko. So yung mga Hmm. campaign promises na yan na binibigay ni Kuya Will na tutulungan ko ang mahihirap sa ganito, sa ganyan. Dami na nagsabi niyan. Hindi naman talaga trabaho ng senador yan. Mayor pwede pa, councilor pwede pa. Wala kang solid na Local. plataforma pero kung Nasa local sasabihin mo na dapat. gusto kong tulungan ang mga kababayan ko, ang mga kasama ko sa syudad, mga mahihirap dito. Bagay sa lokal yun, yung ganong Mm. klaseng kampanya. Pero as a national for Senate, I don't think na it's something that should come from a candidate na sasabihin niyang um, pag nanalo na lang ako, saka na lang. Hindi pwede yun. Mas okay pa Yun, kung mas okay pa yung mga konsihal na tumatakbo, merong plataforma. Wag lang yung mga tumatakbo at sumasayaw ng kung ano-ano, no? Ewan ko, Pilipinas. Sad to say, alam mo meron akong teorya na na ano lang, crazy theory lang. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas. I mean, maraming mahirap sa Pilipinas. Kasi ayaw ng mga tumatakbo or mga nakaposisyon, which is mga mayayaman, karamihan, na Hmm. mawala sila ng no, farm Kapangyarihan. Uy, farm voters. time out, time out, time out. Wala na ba tayo mapag-usapan kay Kuya Will? Kaya Sorry, na-off topic sorry. tayo. Nalalayo. Sorry. Hindi, pero yun, nabanggit mo kasi gusto tumulong sa mahirap. Yun kasi lagi yung mahirap card na nilalabas kada election eh. Pero ang ano nga, dapat sa lokal yan. Yes, oo. Yun Ngayon, nga, pero dahil maraming bumobotong mahirap talaga, I mean, yun yung nasa natin, karamihan ng voters natin. Yun yung nagiging nila, strategy talaga. o sige, Gamitin ng mahirap. tatanungin, Yakapin, yakapin si nanay na umiiyak. eto A na lang. video, a picture. Ang Senate is part of the three governing bodies. Tama ba? Tama Tama, ba yung tama. term na ginamit ko?
Baka mamaya nalilimutan ko na. So, Google natin yan. one of the three branches of the Three branches government. of the Yan, government. yan, yan. Dapat kinokorek natin yung mga Governing bodies. baka mamaya Branches, mag-PM branches. yung mga dating prof natin sa akin tapos Ikinahihiya ko kayo. nag-agree pa kayo Lalo, takot imbis na ka. i-correct ako, no? Hindi, na-correct Takot naman ka. natin. Na-correct natin within 10 seconds. Safe Within pa the yan, minute, pre. within Safe. the minute. Oo, oo. Kumbaga sa nalaglag ng pagkain, wala pang germs. Oo, nagkaskagad tayo ng doubt sa kinorek ang sarili natin. Mm. Upa integrity. Okay, so mabalik tayo. So, three branches of the government. One is the executive, which is yung presidential, and the term itself executive, meaning to Mm. execute, sila yung nag-execute. So whatever is yung batas na gagawin ng legislative, which is to legislate, which is sila yung gagawa ng batas, ito yung congressmen and senators, i-enact ng executive, which is usually yung president. I believe yung mga mayors din is part nun. Tama ba? Mayors and governors are part of the executive, di ba? Oo, Oo. under sila Executive ng yung both. DILG eh. Oh. Mhm. Mm. So, yon silang nag-execute. So, sila yung mga aaksyon. Pero yung bubuo ng batas, walang direktang aksyon. Kumbaga, is yun yung mga ah, congressmen and senator, which is yun yung pinagbobotohan ngayon. Diba? Mm. So, judiciary, ito naman yung mga judicial. Uncle, di correct natin ha. Pati mga mayors, pinagbabotohan din ngayon. Oo, yung nga, I mean, sa national level ang ibig ko sabihin. Sorry, Okay, okay, okay. sa local levels, ang mayors is part of executive na sabi naman natin kanina. Mhm. Ayun. So with that being said, si Kuya Will ba para sa inyo, boboto nyo o bottom sa list nyo to? O Bottom wala, sa akin yan, pre. bottom sa'yo, Kuya Chuck. Eh paano kung Mm. Does it? tatakbong ano yan? Let's say, konsyal ng Quezon City. Pwede pa. Local. Yun nga, tama ka sa point na yun. Na kung gusto mo talagang tumulong, mag-start ka sa local. Hmm. Mag-build up ka from the local. Kasi hindi ka pwedeng tumakbo. Pero hindi maganda yung wala kang alam from experience at pupunta ka national ka agad. Hindi mo, sabi mo, alam mo yung hinaing ng mga mahihirap kasi tumutulong ka nga. Pero the point is, iba yung trabaho ng national sa local eh. Yung Hmm. ginagawa niyang promotion niya is pang local eh. Hmm. Tama naman. Diba? So yun, sa akin kung national ang botohan, tatakbo siya katulad ngayon. Wala pa rin. Sorry. Pero kung tatakbo siya Quezon City, G. Takbo siya konsehal, G. Konsyal. Diba? It's a good start, di ba? Kung Oo. gusto naman talaga niya. Pero, Wag lang siyang magpa-concert kasi nagkakaroon ng Stampede, stampede. no? saka iwasan na niya yung mga ruleta, no? Oo, saka yung mga binubulot na gano'n na may iba yung Oo. nakalagay na price. Ikaw, Tito Nel, boboto Ako, o bottom to? bottom to, si, Kuya Will. Si Kuya Will, tumutulong naman talaga sa mahirap. Kita naman natin yun. Pero, bilang national government Hmm. officer, big no. Kasi syempre, legislative department ang gumagawa ng batas natin. At isa sa pinaka-importanting batas na ginagawa ng legislative department every year, yung General Appropriations Act na sobrang importante niyan kasi yan yung dugo ng gobyerno natin, budget yan eh. Hmm. Kung local naman, I think medyo magdi-disagree pa ako kay Kuya Chuck, no. I think hindi pa rin ako okay na tumakbo si Will ng ng Oo. government kahit How about local. barangay? Barangay, the least pwede pa. Kasi sa barangay, at least yun yung medyo Nilalapitan maliit pa talaga, di eh. ba? Oo. Kumbaga, at least matututo siya na kung paano yung takbo ng gobyerno. Kasi hindi naman basta-basta yung mga ginagawang reports and
and daily task ng ano ng isang opisyal ng gobyerno eh. Mm. So ako 'yun. At saka medyo kailangan pa ng onting brush up sa ugali. Hmm. Ako take ko lang naman to ah. Ngayon kasi kung hindi pa siya officer, kaya na niya mag-rant towards other peoples, na pinapaya niya yung mga tao niya. Hmm. May point. Tama. Isa yan sa makangit yung character eh. Yes, remember, ang government officials are servers ng people, servants ng people, Civil hindi yung other servant way nga, di ba? around. Yes. So hindi pwede yung ganung pag-uugali na out of the blue bigla kang magrarant, no? Siguro kung sa show niya pwede dahil pag-aari niya yun. Pero bilang isang government official, medyo negative. Tsaka remember nung time na hinamon niya yung ABS-CBN to choose between him and Jobert Chokal dito. Matagal ng issue yun, pero at least until ngayon nakikita pa rin natin yung no? Yung mga biglaang pagbabago ng mood niya. Hmm. So tingin ko magpe-play ng part yun bilang isang senador ng government of the Philippines. So bottom to either local or president national position. Kahit kagawad, di mo boboto yan. Kagawad pwede pa. Kagawad pwede pa. Barangay chairman negative pa. Matuto na Nakakabalisa. tayo. Matuto na tayo, Brad. Matuto na tayo. Sobrang dami na natin. Didiscuss natin sa mga susunod pero matuto na tayo talaga. Malalim hugot ni Tito Nel doon ah. Kaya sa akin, bottom din to. Ah, kasi especially do sa mga Sorry. especially do sa mga recent interviews niya, ah, I believe he can afford a PR team. Better PR team. Yes. Pero either non-existent yung PR team ni Kuya Will kaya ganyan pa rin siya sumagot sa interview or wala lang talaga siyang interest na ano na tawag dito na paghandaan to at mananalo lang siya based on sikat siya. Yun ang gusto niyang palabasin dito. So, again, in conclusion, tatlo tayo. Kuya Will, bottom to. Bottom to. Mm. Yan. So, yun. Let's move on sa next candidate natin. And very exciting. Sinusunod. Sinusunod. So, galing tayo sa isang celebrity and let's move on to another celebrity. Lito Lapid. Kailan ba ako unang tumakbo yung si Dito Lapid? Pre, babarilin ko yung magiging dalawa yung bala. Leon Guerrero, brother. So, Kailan ba ulit unang tumakbo yan? if I'm not Local or mistaken, government? Local or Yung national? government, yung senador na pre. as a senator, 2000, 2004? Kasi way back pa, ganun na, same pa rin yung pagtingin ko sa kanya hanggang ngayon. which is, Which is, hindi pa mamaya rin na, siya ibigay muna natin ang profile ni, ano, sige, let's go, Mukhang let's go. Kailan abangan siya ko unang tong tumakbo? abangan ko Ah, ni Kuya at kay Lito Lapid. Mukhang interesting yung niya, yung take niya kay Lito Lapid. Lito, lapid. okay, so, for the Senator Lito Lapid, una siyang nag-dive in sa politics noong 1992. Yes. Ah, tumakbo siya bilang Vice Governor ng Pampanga and nanalo Yes. ng Vice Governor. 1995, he ran as the Governor naman. Mhm. And I believe nanalo ba siya dito? Yes, nanalo siya Nanalo siya. with the endorsement of Cory Aquino. Yes. And then second term is nag-join siya sa Lakas NUCD naman. And nanalo rin yata siya nito, no? O tama, Nanalo siya. second term. And up until na natapos niya yung tatlong term sa governor. Yes. So, nagbalak siyang tumakbo ng mayor sa Angeles noong 2004 but nagbago ang isip ni Leon Guerrero at tumakbo na lang siyang senador with the what do you call this? Support GMA. of GMA.
Mm. Yes. So, since 2004, Lito Lapid has been a senator and nag after nung two consecutive terms niya, tumakbo siyang mayor but natalo siyang mayor. So, Yes, yes. Oh, okay. tapos kakabalik niya lang ulit noong 2019. So, for all the celebrity people na tumakbo and nanalong senator, we have countless names. We have yung kababayan ni Jonel na si kababayan dun sa probinsyang tinutuluyan ni Jonel. Andun na si Agimat. Si ah, Bodotskin, Burutsky. tapos si Jowo, one si mga Wonderful Tonight. mga ehersito, si Mm. si Robin Hood. Almost lahat ng celebrity na naging senador, usually sila yung front and center pag nananalo sila. Pero pagdating mo kay Tito Molito Lapid, hindi natin siya napapansin na incumbent pala siya. Very much so this election. Alam nyo bang incumbent si Lito Lapid ngayon? Ah, alam Hindi siya naman. siya And nagpaparamdam, no? Hindi siya nararamdaman. hindi kasi kayo Oo. nanonood ng TV eh. Hindi nga kami Nanonood ako nanonood ng ng TV, TV. pre. Oo. However, Wala siya however, masyadong paramdam. ito in fairness sa mga Lito Lapid, marami siyang, ano ba to? Marami siya ng nai-author na batas. So, he authored the Meat Labeling Act of 2011, Comprehensive Unilateral Hearing Loss Research and Development and Rehabilitation Act, Urban Agriculture and Vertical Farming Act, Corporate Social Responsibility Act, Kindergarten Education Act, and Adopt a Wildlife Species Act. This is care of yung profile niya sa Senate. Senate. House of Oo. Senate. So, marami pa lang nagawang proyekto tong si Lito Lapid. And kaya hindi natin siya nararamdaman is mostly itong mga bills o itong mga isinabatas niya na to is ang naapektuhan is yung mga labas sa metro. So, nandyan yung ah, mga tulong sa probinsya ang target talaga niya eh. So, more on the urban area siya. Sorry, rural area. So, Mm. with that being said, what are your thoughts about Senator Lito Lapid? Si Kuya Wala Chuck. na, Junel. Sige, unahan ko na. Dahil mukhang interesting yung kay Kuya Chuck eh. Hindi naman Ikaw Ako, na masyado. ulit, Chuck. Ako susunod kay J. Tonel. Sige. ako for Senator Lito Lapid, dagdag ko lang no. Ang tawag dito? As a senator noong 2004, na-involved siya sa fertilizer fund scam graft no. Sorry, not being a senator, basta na-involved siya sa fertilizer funds scam graft. Although na-dismiss ng Sandigan Bayan yung kaso niya ng 2016. Tapos more on sinabi ko kaya hindi nyo nakikita si Lito Lapid dahil di kayo nanonood ng TV. Ah, ano pala siya no? Part pala siya ng Batang Quiapo na Yung palabas. palabas. Oo. Ano ba siya? Oh, and part din siya ng ang probinsyano. Hmm. So that's being kumbaga the same time na na senador siya acting career niya rin yung inaasikaso niya. So para sa Oo. akin kasi hindi naman sa tinatanggalan ko ng karapatan yung mga senador natin na gumawa ng iba pang um, way of living. Pero being a political science student, tingin ko yung pagiging public servant should not be a sideline. Oo. Tama. Hindi rin pwedeng may kahati. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog, di ba?
Kaya nga, Mm. hindi ka pwede mag-own ng malalaking korporasyon na nakapangalan under you Mm. kapag tumatakbo ka ng ng government office eh. That is to secure na yung panahon mo talaga ilalagak mo bilang isang public servant dahil bansa, lalo na kung national officer ka, bansa yung nakasalalay sa may actions mo eh. So with that being said, ilang beses na siyang naging senador, marami ring clamor na, uy, senador pala yan, tatakbo uli. And with Na that, ako, boboto. Bottom to, si Senator Lito Lapid. Idol yan ng Tensyahan airpot mo ko ah. kaagad ah. Ay, sorry. Pero anyway, at least may may take for Senator Lito. Idol yan ng airpot ko sa sa movie. Pero for him, bottom to din siya kay Lito Lapid. Si Kuya Will, binigyan natin ng chance makapag-counter argument lahat. Tapos si Dito Lapid, tensyahan mo agad. ayaw niya. Oo. Oh, mukhang kakaiba yung hugot mo kay Lito Lapid. Ah. Mas matindi pa kay Kuya Will. Hindi naman. Sa akin naman, actually, may mga, during my research, na nakita ko na although si Lito Lapid, sabi mo nga, di ba, na very much involved pa rin siya sa showbiz. Actually, it's a way of him giving back sa industry nila. What I mean by that is, yung mga staff, especially yung mga stuntmen, siya yung nalalapitan agad at mabilis nakaka-responde. So siya yung nagiging frontman ng mga non-acting staff ng industry na, well, I think pagdating na sa action, which is yung mga stunt production siguro at some extent, na pagka merong mga unfair practices na ginagawa sa kanila, siya yung unang nilalapitan at nire-resolve niya under the table. Tatakbuhan. Mhm. So yun, siya yung pinaka-unang takbuhan ng mga naging kasama niya sa industriya. So yun lang. Mukhang mas marami sasabihin si Kuya Chuck, kaya kanya na lahat ng minutes ko. Hindi naman pre. Matagal na rin kasi talagang nasa isip ko si Lito Lapid. Way back, yun nga, kung unang tumakbo sa Senado. Clamor yan eh. Yan yung isa sa mga clamor niya. Bakit ka tatakbo? Wala ka namang, sabi nila, wala ka naman daw para kay Lito Lapid. Wala daw siyang experience. Pero yun nga, nididepensa niya. Tumakbo naman siya locally. Oh, Di ba? 3 times siya Pampanga. nag-governor. Oo. Mm-mm. Nag-vice gov Parang, pa siya. parang nung panahon niya, maingay yung issue yun eh. Na yung mga celebrity pumapasok sa politika. Kuya Chuck, So, hindi ba to dahil kakapatalsik lang kay Erap nung panahon na yan. siya? Oo, tama. Meron siyang parang stigma of something, of some sort pagdating sa mga celebrity tumatakbong politiko. So, Mhm. yung view ko sa kanya noon, same pa rin ang view ko sa kanya ngayon. Kasi maliban sa nakikita ko siya nag-aartista pa rin, di ba? Sabi nga ni Junel, parang inappropriate naman na you're serving the public in a national position. Tapos, nag-aartista ka pa rin. You're still doing something on the side. For me naman, mas better na mag-artista na lang siya eh. Kuya Chuck, Kasi, ito lang ah. So, hindi ka okay na nag-aartista pa rin sila oo kasi pre. dito Kasi, lapid. Pero okay ka kahit lang na sabihin, lumaban si Pacquiao. hindi rin pre. Yan yung mga bagay na, parang kami ni Junel eh, na if you are to commit, di ba, Yes, to the yes. post of a national position, dapat, alam mo yun, there's kasi parte yun yung credibility mo eh, Hmm. na you are giving all your time, supposedly to serving the nation. Yes, yes. Kung may ginagawa ka on the side, ano ibig sabihin nun? Ang dami mong extra time sa sarili mo. Ang dami mong extra time for other things. Kasi di ba, tinan mo, isang issue kay Pacquiao, pinasok mo si Pacquiao eh. Isang issue sa kanya, ang dami niyang absence sa, di ba? Ang dami niyang Record holder absences. yata siya, Record di ba? holder siya. Though, hindi ako ayaw ko kay Pacquiao, there's part of me that wants to vote for him. There's part of me na ayaw. Kasi,
Alam mo yan, swaying naman yan para sa Wait, akin. wait, wait. Chap. May depensa si Pacquiao dyan. Kasi di ba yung most absent niya was when he was still in Congress. Tama? I'm not sure. Nung Hindi ko tumakbo nadinig siya sa yung, ano, hindi ko Lone District nahinukay ng yan eh. Sarangani, Mhm. nung tumakbo siya doon, marami siyang absent. Ang depensa niya is nasa field siya. Come on. Oo. Come on. Mindanao Kantay mo yun, na ng Brad. Yesterday Pray. Hindi mo hindi walking distance ng Sandigan Bayan yun, Brad. Hindi. Wala Ikaw siyang mo, personal helicopter. pwede mong i-check yung pinaka practices niya, yung mga, kasi di ba nag-training siya? Pwede mo i-check yun eh. Verifiable yun. Hindi mo pwede sabihin na malayo. I don't believe that. Pero, yun nga, same view. Uh, Dating kay Lito Lapid, hindi ako parang kumbinsido ba na he's the best person in that position. Ang daming mas magagaling eh. Ang daming mas pwede, kumbaga. Tulad ni... Kung, ayoko na magsabi muna kasi wala naman tayo dito. Wala tayong sponsor. Joke lang. Pero yun nga, there's a lot of other people na better for the post. Kaso, these celebrities, itong mga celebrity na to, nagagamit lang nila yung kasikatan nila to really enjoy that position in terms, hindi ko sinasabing corrupt sila kagad It's just that there's something wrong when you are using your popularity instead of your credibility and yung mga achievements mo in a sense. Mm. Diba? To win a post and to be able to really do the job. Sa akin lang naman, hanggang ngayon, yun ang view ko sa kanya. Mas maingay pa yung pagiging artista niya kaysa sa pagiging senador niya. Diba? Mas makikita mo pang aktibo si Lito Lapid, si Robin Padilla, si do kamote na siya para sa akin Pero mas makita mo pang active siya, si Robin Padilla, si Bato, yung mga bagong senador. Samantalang siya, I don't know, no? Correct ko si Uncle D or hindi, add ko lang ng info. Chinek ko kasi bukod sa Congress no, 18th Congress ng ng Senate, si Pacquiao pa Senator din. Pacquiao rin ang top absentee. Top Siya sa rin pre. pagiging absent. Oh, siya din 18th Congress. May ba? Boxing bell. Ting ting ting. Ding, 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 ding. Hindi, yung sa Senate kasi hindi ko na subaybayan si Senator Pacquiao nun. Pero yung sa Congress kasi, yun ang alam kong press release niya kung bakit siya absent. You know. You know, You You know, know. you know. that's an icon, brother. So anyways, so with that being said, sinabi mo na nga kanina, Tito Nel, ang verdict mo kay Leon Guerrero is bottom to. Sa akin, Bottom to, pare. sa akin din actually bottom to. Pero in the merit na wala siyang recent relevant contribution pagdating sa pagtakbo niya. I mean, sa current na run niya sa senator. Oo, Eh, kasi pagka etong, isipin mo yung oh, opposition sa kayong government side, di ba? Hindi mo alam kung ano ba yung sinusupport niya. I mean, it would be better siguro kung babalik siya sa local if he still wants to continue serving. And kung kaya niya man talaga niya mag-serve. And kung may clamor pa na iboto siya ng province na tatakbuhan niya or whichever city he might wanna run. Um, Kasi looking at the landscape ngayon, ang daming new blood na tumatakbong senador ngayon na magandang bigyan ng chance. Totoo yan, pre. Tama. Maganda ang track record although wala pa gano'ng experience pero based on their advocacies, on how they present themselves, if you were gonna look at their history, talagang deserve to be voted sa Senate.
Pero for Senator Lito Lapid, for all his contributions, for now, bottom to. Hmm. Ikaw, Chuck. Unanimous. Bottom din pre. Pero alam mo kahit sabihin ko bottom, feeling ko mananalo pa rin dyan. Medyo nasa middle naman siya. And depende yan. Mahaba pa election. We still have 10 weeks. 10 weeks ba? As of this recording. Parang, Wait lang. parang, Parang 10 weeks Hmm. ata. Ayan. let's hope. Okay. So, that concludes kay Leon Guerrero. Let's move on sa next candidate natin. Tito Nel, Yo. introduce mo na yung next natin. Busita tayo, no? Nalito ako eh. Busita ba o ano? Pita Busita. Busita, Busita. busita pre. Ayun, so yung next candidate natin si ano no, Bonifacio Busita. Uh, Okay. 58 years old as of this date. Representative siya currently ng One Rider Party List. Galing siya ng Lucena, Quezon. He took civil engineering sa Enverga University. May master's management degree siya sa Development Academy of the Philippines. And kilala si Colonel Bosita sa kanyang vlog sa pagtulong sa mga rider natin na Riders. kapatid, no? Isa sa pinaka naging issue or parang highlight ng kanyang battle sa riders' right is yung 2021 issue niya with Colonel Bong Nebriha of MMDA. So it happened when merong hinuli yung mga MMDA officer na nakaangkas yung Nakachinelas. babae na nakatsinelas. So Nakachinelas. kinasuhan siya ni Nebriha ng parang ano no, parang Usurpation of authority. usurpation of authority, coercion dun sa ano, dun sa mga MMDA officer. Although I think nakapag-bail siya nung ano no, nung sa kasong yun. Oo. And Oo. I think as per kanina sa ano no, sa pre-conference natin ni Uncle D, nakalusot or nagkaroon ba ng ano no, ng agreement na lang or areglo about sa case niya. So we also have conducted checking on the laws and bills submitted by Colonel Bosita, and as per Uncle D's findings. Uy, baka pag Uncle Mga Dis findings. findings siya. This By is the based research. on the House of Representatives Oo website. nga, sino bang nagtingin? And then, based doon sa tiningnan ni ano ni Uncle D, medyo madami-daming madami-daming naipasang batas at naipasang bill. Ito si ano no, retired Colonel Bosita. So, Uncle D, ikaw naman ang mauna ngayon. What's your take about Colonel Bosita? Actually, prior to pagtakbo niya sa One Rider Party List, napapanood ko lang kay Colonel Bosita. Madalas siyang manita ng mga ng mga kamote riders na nakakasalubong niya sa daan. So, nung tumakbo siya na na party list rep, ang nasa isip ko nun is parang ginagamit niya lang yung popularity niya na sa pagbablog niya ng ganon. Um, para lang makakuha ng seat, kumbaga. Puro grandstanding lang. So, pero nung chinek natin yung track record niya kanina, nung nagre-research tayo, we found out na marami naman pala siyang authored bill na-enact din na sa law or na-enact um, since naupo siya noong 2022. So, given na yung track record niya, kasi medyo puzzling sa akin ba't siya tumakbong senador eh. Kasi given yung mga previous na hearings and what na sa lumalabas sa TV, is yung kasama niya sa party list ang maingay ang pangalan eh. So nagtaka Oo. bakit siya tumakbo senador. So given yung track record niya pagdating sa legislation,
Doon ko nakita kung bakit siya yung tumakbo ngayon. So, my take on this naman is, given that he has a background in the military, tama ba? Sang branch ba siya, Nel? Police Police siya, siya, pre. police. Police Police. lang. Police. Police, no? Mm. Oo. Ah, So, mahirap na rin kasi magsabi na porke militaris, maaasahan ka agad. Pero given yung track record niya and yung mga napapanood yung interview sa kanya, pagdating sa mga common issues like um, yung recent na may nagsuggest na tanggalin yung bus term sa EDSA, which is mhm. something na based na rin doon sa educational background niya as an engineer, is nakikita niya kung paano masosolusyonan ito. So it's about time na magkaroon tayo ng um, diverse intellectual sa tawag dito sa Senate if ever naman na siya ang mananalo. Pero I'm not saying na I'm all in sa kanya. It's something na I have to find out more. So yun. Ikaw, Kuya Chuck. Busita. May Hindi ako, pinaglalaban ka kanina eh. hindi ako, hindi ako, dyan. Hindi ako bumoto sa kanya, honestly. Kahit rider ako. Kasi, there are two sides to a coin eh. And, sa side ni Busita, mas sa vlogging niya, before Mm. mas maraming beses kong nakitang pinagtatanggol niya yung kamote kesa sa ano. Alam mo, ewan ko kung makakakita ka pa ng mga videos or recordings na yun. Kaya ina-arbor niya yung nahuli. May napanood akong ganyan Marami niyan, before. pre. Ang dami niyan. Yung nangyari kay Nebriha, that's just one of them. Maraming beses yan, pre. Ina-arbor niya, pupuntahan niya. Sa paglitan pa niya yung enforcer ginagawa lang yung trabaho niya. Alam mo yan, there's something wrong with Busita na, oo, sumikat siya kasi nga, nagustuhan siya ng mga kamote. Nagustuhan siya ng mga akala natin Chuck, nilalabanan niya. Chuck, let me Hmm. be the devil's advocate for you. Go, go, go. Point of view mo na yan. Kasi Go, go. based dun sa mga pagka siyang nai-interview tungkol sa ganyan, ang usual na sinasabi niya is bakit kailangan mo kagad silang hulihin or ganyan, di ba pwedeng i-educate mo muna sila, which is aminado siya. Nakamote talaga yung ina-arbor niya na yun. Pero ang ano niya is, Hmm. ano siya, pagbigyan mo muna this ones. Yun yung nire-request niya. Hindi. Anong take mo dun? Ako, ang sa akin pre kasi, isang bagay lang pag naging driver ka, your license to drive is a privilege. Mm. Isang laging rule when getting a license is alam mo na dapat yung laws bago ka pa mag-apply. So, Mm. pag-uusapan at yung i-educate mo muna, ginagawa yon, ginagawa yung bagay na yon before kang mag-apply ng Mm. lisensya. Hindi after mong mag-apply ng lisensya. Kaya nga may exam eh. Kaya nga mayroong, di ba? May theoretical, ang dami ng requirements ngayon eh. Kasi education is done before ka magka-lisensya. So yung sinasabi ni Busito na i-educate nyo muna, hindi yun, hindi yun mananalo eh. It doesn't equate to the process of how you get a license. Di ba? Na dapat alam mo na yung batas. Kaya ka nga nag-apply kasi alam mo yung batas. Hindi eh. Parang binibigyan niya pa ng excuse na hindi nila kasi alam. Di ba? Meron tayo na ignorance of the law Excuses doesn't no one. excuse. Mm. Di ba? So, Excuses no one from compliance, Derwin. di ba? Basically yun eh. Tapos tatakbo siya senador para magsaad ng batas. Para ano? Para lalong gawa ng batas na magiging okay yung mga kamote sa kalsada. Hindi eh. So, yun yung problema ko sa kanya. Isa pang bagay, pre. Taga-Commonwealth ako. Dito nila ginawa yung eksperimento ng motorcycle lane. Mm. Pre, pumayag siya doon. Pag-eksperimentuhan kaming mga motorcycle.
Yung motorcycle lane nasa third lane. Katabi namin yung bus. Mabas. Katabi. Imagine mo, itatabi mo kami sa mga bagay na ganyan. Lalo kami magdelikado, di ba? Una, Pero, pangalawa, teka lang, Chard, ah. walang Wait, wait, study. wait. Sige, sige, sige. Pero bakit may motorsiklo sa bus lane? Ayun, isang bagay din yun, di ba? Papatupad nila yung motorcycle lane, walang karampatang, ato, yung Study. walang kakayanan ba na ipatupad. Kasi, syempre, mahaba yung Commonwealth eh. Hindi mo basta-basta pwede sabihin na gagawin susundin ng lahat ng tao yung same rule of law. Kailangan meron ka talagang implemento, meron kang magpapatupad nun. Ang daming kulang nung motorcycle lane na yan. Ang daming walang study. Una, walang study kung saan mas magandang lane ilagay. Pangalawa, walang matinong... Kasi pag gumagawa ng batas, dapat kinukuha mo yung feedback ng community, di ba? Mm. Yung community of riders. Wala. Merong isang advocate group, yung MRO. Ewan ko narinig mo na yung MRO, Motorcycle Rights Organization. Kasama nila yung RSAP, yung safety. Hindi hindi pinakinggan yung may position yung group ngayon about the motorcycle lane on Mm. how to implement it. Hindi nila pinakinggan yung pre. Meron pang mas malalim na issue yung si Busita pagdating sa rider community. Ang narinig lang natin kasi pinupuri siya ng mga taong walang, alam mo yun, wala talagang pake on the proper etiquette ng pagpapatupad ng batas. Mm. Kasi nakita nila, ay, tinulungan niya eh, naawa. Nakita nila, ay, excuse niya eh, tinulungan. Hindi eh. How do you really implement the law? And how do you exercise that law when it comes to being fair and just to all? Mm. Di ba? Kaya yung problema kay Busita. Maliban sa personally, ayaw ko yung motorcycle lane sa Commonwealth on that particular lane ha. Kasi ang Saan hirap lane mo rin. gusto ilagay yun? Kung kami tatanungin ako, tatanungin mo ako, ilagay mo kami in between the privates. Kasi at least same height kami ng private vehicle, di ba? Eh Mm. pag nilagay mo kami tabi ng bus lane, imagine mo, ang lalaki nun. Tapos alam mo naman kung paano mag-drive ang mga bus sa Commonwealth. Mm. Zigzag yan pre. Di ba? As in, ang labo. Ang labo pre. Ang hirap niyan. Kinampihan niya yun eh. Yung motorcycle lane na yun. Kinampihan niya yun. Isa sa mga kinampihan niya yun. Kaya sabi ko, ay, di kita boboto. Bobotong sa akin yan pre. Bottom sa'yo, si Colonel Bosita. Ah, si Yes, Congressman Bosita. Oh. kahit motorcycle rider ako. Eh, Hindi. sa'yo, Tito Nel. Well, hmm. Ako, ang take ko kay Colonel Bosita, may tama, may mga issues na ganyan si Colonel Bosita. Pero kasi that was the time na no, na vlogger pa Simula pa siya, lang siya. Oh. nagsisimula pa lang siya, and ngayon he has already evolved into a public servant talaga on the service side, hindi sa military side. And Mm. kasi kung mamimili tayo ng ng mga kandidato, may iba na na wala ring experience sa pamamalakad sa politika. Meron na meron, pero alam mo naman na pag tumakbo, hindi yun yung hindi yun yung gagawin. Tingin ko ang good side sa akin ni Colonel Bosita is siguro pag naging senador siya, baka yung work ethics niya and yung pagiging available niya patungkol sa mga tao dahil siya bumababa talaga siya yung term na bumababa Mm. sa mga pinagsisilbihan. Ako good sa akin yun. Kasi sa mga tumatakbong senador, tingin mo ba yung mga sikat na, meron ba diyang bababa na walang bodyguard? Meron ba diyan na magpapainit sa araw? Meron ba diyan makikipag-usap sa mga rider? And meron ako dating mga um, naging empleyado, mali, ang pangit ng term. Yung sa dati kong company na under sa akin sa pagmamanage ko, mayroon silang riders club, isang empleyado doon. And then Mm. nagkaroon ng insidente 2 a.m. may na-aksidente sa kanila. Hindi dahil kamote yung rider. Alam niyo naman ayoko rin ng kamote rider. Pero dahil hindi maganda yung daan na dinaanan nila.
So na-aksidente, 2 a.m. in the morning, tinawagan nila si Bosita. Sumagot, nagpadala ng mga tao. I mean, where can you find a public servant na ganyan? Siguro yung sa mga ibang issues niya, marami pa siyang kailangang ma-improve. Pero with regards to work ethics, background, uh, bilang isang dating police colonel, Hmm. and background din tungo naman sa ano no sa pagsisilbi sa mga tao. I think meron siyang ano no, meron siyang chance na maging isang mabuting senador kung sakaling papalarin siya. So para sa akin ano, boboto ko si Colonel Basita. Sa akin naman, in all honesty, nakikita ko yung point of view ni Jonel at ni Richard, and basing din sa mga napapanood ko kay Busita. Meron siyang mga meron akong mga statements na disagree talaga ako. Halimbawa, nung minsan may nahuling truck yata yun na inaano niya na expired yung driver's license. Na inaano niya, kinumpis kay lisensya, hindi makakapag-drive ng hanggat hindi natutubos yung lisensya, nawawalan ng kabuhayan yung driver. In a sense, nakikita mo yung willingness niyang tulungan yung tao. However, siya mismo, hindi niya inaano yung pagiging privilege ng license. Kasi it's not a right, it's a privilege. That's kaya nga kailangan mong dumaan sa proseso. Hindi katulad ng national ID na pipill up ka lang, mabibigyan ka na. So, ang lisensya, kailangan talaga, merong kaakibat na responsibilidad yan. So, I think, on pagdating dito kay Bosita, nakikita mo yung willingness. Although wala pa siya dun, hindi pa siya flourishing na he's a work in progress, kumbaga. There's So, polishing to be done. mhm. Honestly, ako rin naman. Yun ang, So, kaya ko pakawarin yung mga ginawa niya before if he can be better on yun. other decisions in the future. So para sa akin, ang judgment ko dito kay Bosita is boboto pero bottom to. So meaning, Last time this time. kapag ka bumuo ko ng listahan at hindi pa ako nakakabuo ng 12, doon ko siya boboto. Pwede pumasok. Reserva. Na injured list siya. Isa. Di ba? Kasi ano he deserves the chance. May bira tayong makakita ng genuine yung gustong tumulong na uma-action. Pero at the end of the day, he could have lobbied more dyan sa party list niya and flourish more, kumbaga. Di ba? So, mukhang niraride niya kasi yung pagiging mainit ng party list nila ngayon para tumakbo as a senator. Although it will not hurt na magkaroon tayo ng senator with his kind of skill set or rather knowledge pagdating doon sa ibang Hmm. sa ibang fields at hindi tayo limited lang sa ano para may diverse naman yung point of view ng mga senators natin. Dahil tinitingnan ko yung incumbent list natin, these are more, almost 100% na itong mga to came in from a political background. So, medyo out of touch na sila sa needs ng common people. So, yun lang naman, medyo baka pagsisiyan ko yung statement na yun in the long run. Dahil meron naman talagang tumutulong tulad na lang ni Senator Risa. Hindi naman siya tatakbo, kaya pwede ko siyang banggitin dito. Yes. Ah, so, na although she didn't come from a political family, nandun yung ano niya, yung pinaglalaban niya talaga. Diba? And she's willing to stand for it kahit siya lang mag-isa against the rest of the Senate. Yung mga ganong klaseng senador yung mga dapat nating suportahan.
So yun, again, ang verdict natin dito is isang boboto, isang bottom to, at Isang isang gitna. boboto pero bottom to. Mm. Diba? So yun. So next, and last but not the least, Tito Nel. So not the last but not the least sa listahan natin yung isa ring retired Philippine Army naman to, no? Marine, si Colonel si tama ba Colonel? Retired Colonel Kerubin. Colonel. Currently pa-edit. Hindi, Wait, wait, ayun. wait, wait. Wait lang Parang nalito ako. Anyway, let's continue. Ulit, Si ulit, Ariel ulit. Kerubin, Ariel pala. Mali ako na. Ariel, Ariel. Ariel. Si Ariel Kerubin is a 60 years old uh, na retired Marine galing sa Dagupan from Philippine Military Academy. Then meron din siyang meron din siyang uh, after course sa University of Canberra. Mm. Philippine Marine Corps Medal of Valor awardee, Mm. and nakilala Colonel Kerubin nung 2006 mutiny sa Oakwood. Pero even before that, meron na rin siyang mga nasalihang coup attempts years 1987 and 1989. He was famous noong 2002 sa pagkakapatay kay Abu Sabayan ng Abu Sayyaf with the help of the US Military. forces. Mm. Yes. So that's Colonel Kerubin na tumatakbo ngayon bilang senador, and no political background as of this date sa kanyang career. Would you agree pag sinabi kong hindi mo basta-basta pwedeng sabihin na no political background kung meron siyang military background at isa siyang officer? Well, yes and no kasi part ng gobyerno natin ng militar. Kaya nga. So, Parang basic, malabo So, yun, no? kaya nga, I mean, let's disregard my previous statement. Pinapagulo ko lang yung understanding na nakikinig dito. Pero with him being involved in at least three uprisings, wouldn't you consider that as okay, political involvement na? Okay, okay. Gets ko gets yung gets point mo, gets pre. gets gets ko yung point mo din. Diba? Magandang tanong yan, eh. Kasi kung hindi mo kayang manindigan and support a government, pero kasi may dahilan sila eh, di ba? On why Exactly. they, oo, meron silang idealistic kind of government. And, And remember, I, military is supposed to be at the beck and call of the president. So mm, if they try to turn against the president, kahit gaano kaliit na grupo lang yan, that means there's something na they are na ipinaglalaban sila na hindi nila nagustuhan na ginagawa ng presidente. Which is doon nakilala yung kabaro niya na si Senator Sonny Trillanes na mm, ngayon tumatakbong mayor ng Caloocan. Di ba? kalokohan siya ngayon. Oo. So what's your take on that? Is that something na you could say na involvement niya politically, or is it something as a positive or a negative sa character niya? Ako understanding trying to understand the reason, bakit sila nag-mutiny. I would say considerably Hmm. na at least with their ideals na gusto nilang walang corrupt, pangit yung kalakaran nun, gusto nila ituwid. With that ideal, kaya ko i-neglect yung naging kaso nila just simply because I believe they still have the same idealism na gusto nilang i-push through. Hmm. But this time around, instead of mutiny, in the legal way. Okay.
by going through the system. Process. Diba? Process, wag system. So, Nag-going by through the the process. process. Tama, by the system tuloy. By the process. So, I would say, no, kaya kong i-neglect yung mga naging kaso niya. Just simply because of that. And Chard, And, kailangan mo talagang i-forgo yun. Alam mo kung bakit? bakit? Nag-grant ng amnesty ni President Noynoy yan. So technically, hindi mo talaga pwedeng i-hold against sa kanya yun. Well, may point. Tama naman. Point. Kaya yun nga, I can still back and support the person just simply because of the idealism that they have. What do you think it's That's enough? enough for him to win? Hindi, I mean, to gain support. Kasi ang main advocacy nila is actually anti-corruption. Yes, pre. For me, that's enough. For me, that's enough. Sabi ni Kuya Will, di ba, ayaw niya rin sa corrupt. If I'm to apply that to everyone else. Siyempre. Gusto Hindi mo, tayo pwedeng maging multiple standards okay. dito. Okay, gets ko. De, para sa akin kasi, it's enough withholding as well yung understanding of the system. Di ba? How do we see that? Unang-una, nanggaling na sila sa other end of the process. Yung illegal process. Alam na nila yung illegal process. And that didn't work. So, I'm swaying support for them to go through the legal process kasi I know na yung same idealism is there. Other than that, andun yung alam mo yung hunger talaga. Kasi nakita mo na yung evidence na gutom sila sa change eh. And the proof of that is their desperate player, yung desperate action nila. So, that for me, yun yung sinasabi kong enough for me to support them, yung desperation nila for the change na nagawa nilang to do something legal but now they want to correct that in the legal way. So, yun para sa akin. Instead of the same, I think it doesn't apply the same way with those na sinasabi lang nila. Kasi ito, may gawa na. Meron ng proof na they are truly desperate for change. Diba? So yun lang sa akin. It's not the same to be applied with people na sinasabi lang nila. No? Na wala pa naman talaga tayong proof na yun talaga yung goal nila. Tama ka naman, madaling sabihin, madaling angkinin na, gusto namin ng pagbabago. Diba? Pero, ano yung pinaka-steps na ginawa na nila? Kaya nga sinasabi ko natin kanina, diba? Para kay Kuya Will, mag-start muna siya. Mag-build muna siya from the bottom up. Para makita natin, talagang meron siyang consistency. So, meron siyang consistency sa goal niya at meron siya talagang process na sinusundan. Dito, yung mga taon to, katulad ni Kirubin, they have been consistent. They had been consistent. They had been always and Formosa on the side of for the good of the country, even though sacrificing their own careers in the line. So for me, the sacrifice, the desperation, those are hindi ko sasabihin na dapat natin siyang gayahin. Okay? I'm not gonna say na dapat ganyan tayong lahat, desperate tayong lahat. Hindi. Pero it's something na ano lang siya para sa akin. It's something na magsasabi sa akin na signs ba na okay, this person truly wants change. No? And by doing so, I would support them. Yun lang po. Ikaw, Kuya Nel, Tito Nel. Ako para sa akin si Colonel Kerubin, katulad yung take mo na nakaraan kay Colonel Bosita, kung sakali siya, reserve list din. Pero kung ako yung pinakatatanungin, siguro hindi pa dapat talaga siya tumakbo bilang senador ngayon eh. I like, katulad ng sinasabi ni Kuya Chuck, I like the enthusiasm, the idealism, the fire burning inside Colonel Kerubin's heart to serve the nation.
pare, Medal of Valor awardee yan. Hindi mo pwedeng matawaran yan. Mm. Nag-alay ng buhay sa bansa yan handang mamatay at ano yan, dumapa sa Granada para sa Pilipinas niyan. And gusto ko din yung ano niya, no, yung ideals niya patungkol sa West Philippine Sea. Ano Mm. kasi ako, allergic ako pag nakikita ko na yung term na ano South China Sea. Sobrang allergic ako eh. So siya Issue yung ano niya rin. niya, yung ano niya sa West Philippine Sea, kailangan ano yan national level talagang talakayan yan. So, yun yung siguro isang reason kung ba't kailangan meron din tayong isang tao na national defense wise nasa Senado. Pero kung yung tanong is ngayon, sad to say, parang medyo bubot pa eh. Sayang yung Bakit? ano niya eh. Ah, dahil una, for sure, medyo malabo pa siyang manalo. Kung Nel, wait lang ah. sige, sige. Last time na tumakbo siya as a senator, he actually placed 18. Yeah, he Oh, placed 18 during that time. Kasabayan niya yung ano, no, popularity and yung kargada ng mga kasabay niya. Yung ngayon kasi pare, mabidiscuss naman natin sa ibang ano. Pero kasi kita mo naman pare kung sino yung mga nagtatap ngayon, 'di ba? So tingin ko sayang yung ano sayang yung panahon ni Colonel Quirubin. Siguro mas maganda kung tumakbo siya sa party list kasi yung drive nandun, pero yung So, ang ibig mo sabihin, gawin niya yung ginawang route ngayon ni Shell no? yes, oo, yung katulad nung kay Attorney Joke no na bumaba muna ng party list representative. Kasi from there, maraming makakaalam na, uy, ito si Colonel Kerubin tumatakbo, na hindi magagalaw yung top 12 na nasa isip nila. Maaari kasi yung top 12 nung busang botante, wala si Colonel Kerubin. Pero kung nasa ilalim siya bilang party list representative, baka makonsider pa siya. So, yun. Para sa akin, reserve list lang siya muna. Sa top Pero 12. wala pa siya sa top 12. Pero kung sa pag-uugali, kailangan natin ng ng isang matapang sa Senado or sa kahit anong government office, government office, yung talagang alam mong magse-serve. Though sana yung improvement hindi ganoon ka bilis masway sa mga totoo. sa mga I have the drive same hopes, pre. Oo. sa drive ng coup kasi dalawang beses siya sumali sa coup attempt against President sorry, President Cory, and forgivable naman siguro. Oo. I-bleep natin, bleep. Ganun. Flip natin kay President Cory. Tapos, yun nga, yung last niya, yung sa Oakwood Mutiny. Ah, tingin ko, kung sakali, no, ideal na, magkaroon tayo ng mga senador uli na lawmakers, coming from the background ng military, coming from the background of economists, Health. yung hindi, yung hindi tayo sasayawan lang ng budots, hindi tayo Totoo tatawanan. Pero, ano Yun. ito na Hmm. total sinasabi mo yan. Sino pa bang ibang tatakbong senador ngayon na under the military? Teka lang. Parang wala na akong Kasi isip nun ba? Senator Sonny is already running for mayor, so hindi siya. Mm-mm. And the One only si place, Bosita. Although hindi siya military, that's siya, part of the police police siya, police. force eh. Mm-mm. So ibig mo sabihin, if we're gonna choose for with a military background, natitira mo na lang option. Kaya, Not that tingnan mo one. ah. Not that one. Tingnan Titingnan mo, ko, titingnan ko muna para siya baka mamaya. hindi ko nga siya Magkamali binanggit eh. ako eh. Ah, wala. Wala akong nakikita. I don't think that there's anyone. Si Kirby na lang talaga. I think Kerubin is I might be wrong kasi hindi pa naman natin na-deep dive yung iba pero mostly na Mm. nakikita kung current na candidates are either with political background coming from a political clan, lawyers, Mm-mm. and activists. Mga activists. Oo.
So, the rest are, ang may militar lang talaga na familiar ako is si Kerubin. So, kung hindi mo siya iboboto ngayon, sino yung iboboto mo na may military background? Like selection pa? Hindi. I mean, sabi ko lang, it's ideal. Ideal na katulad ng mga nakarang ano no, nakarang lineup ng senators natin. Hmm. Mga economists, lawyers, alam mo 'yun, ang tawag dito, may mga specialty talaga na ano no, Oh, sige. nag-specialize na may kinalaman sa ano, sa pamamalakad ng gobyerno. Okay. Pero sige, sige. I will accept your judgment. Boto mo yan eh. So, boto pero bottom to. Yes, yes, yes. Yung verdict mo. Ikaw, Kuya Cha. Sa akin, pre, boboto ko yan, pre. And sa akin din, actually is boboto ko. For the merit na I'm pretty sure na he is someone na magiging infallible pagdating sa mga stands Ah, niya. So, pag meron siyang gusto ipaglaban is gonna be joining probably like-minded senators in pursuing changes that will help us in the future. So, yun lang. let's hope that they don't fail us, pre, no, in our I mean, expectations. they are our elected officials. The least that they could do is Do uh, their job. their job. Diba? Tama. So, yun lang. Um, hanggang dito lang muna tayo sa episode natin for today. So, babalikan natin yung iba pang candidates. And we'll do more breakdown of hanggang sa makabuo siguro tayo ng tigdo-12 natin. So far Yes, natin yes, yes. si Kuya Chuck may isa na, si Tito Nel may isa na, at mayroong isang reserve. Ako rin may isa at isang reserve. So, yun. So, next time, ano bang gusto nating topic next time? Surprise na lang natin para abangan nila tayo. Surprise Yes, na lang, para yes. magabang sila. Okay, so by the way, sa mga nagtataka kung bakit sumasali si Kuya Chuck dito, siya na po ang magiging semi-regular guest natin. Semi-regular. Oo, pag hindi Semi-regular. Regular guest. I-reg na nga ako nung college. Hanggang dito, i-reg din ako. Sige. Ah, hanggang ano? So last order natin last call sa orders natin na Kuya Nel, ano ulit ang recap natin dito? Well, yun. So, recap natin for our last order was una, umorder tayo ng ano no, ng senador na may magandang track record, background. Pangalawa, senador na talaga magsisilbi sa tao. And with that, mayroon tayong nakuhang tagi-isa. We all voted yes for sorry. Two of us voted yes for Colonel Bosita. Then Oh, wala. uh No, 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 no. Si Busita is split decision. Split draw. split row Oo. ba? Isang minus, isang ano, sabay reserve lang siya eh. Ako nga pala, ni-reserve mo siya, no? Oo. Oh. Sorry, sorry. So yun, Reserve. let's put it this way, no? Si Kuya Will, hindi natin nabigyan ng jacket dahil pare-pares tayong hindi boboto sa kanya. Pangalawa, si Hoy, Lito hoy, hoy, La. hoy, hoy. Uy, Bottom natin yun. ha? Sa bottom sila. Oo nga, bottom nga sila. Eh, Oh. si Kuya Will, Malay mo, ma-disqualify yung ano, yung first 53. O, hindi pasok sila ngayon. walang Boto iya. pa rin natin yan. Kaya nga nasa bottom lang sila. So bottom, sige, sige. Corrected tayo ni Uncle D. Bottom si Kuya Will, si Lito Lapid ay merong Ayun na nga ba yung boto ng Lito Lapid? No Pero ako, 3 din. no si Kuya Chuck, no din si Tito Bottom Dwayne. 10. So Wala rin. bottom to. Oo. Si Colonel Bosita, isang yes from me, no from Kuya Chuck, and reserve for Tito Pero, Dwayne. Then for Colonel Kerubin, reserve for me, yes for Kuya Tito Dwayne, and no for Kuya Chuck.
Hindi, yes kay Kuya Chuck yun. Y- Oo nga, Kelvin? Yes sa Kervin. akin. No for me, reserve for me, yes for Kuya Chuck, and then for Tito Dwayne. Yes din. Maliit tayo. Then, Maliit tayo. nalilito na ako. So yan, alam niyo na pag di kayo nakikinig ha. Oh, mahirap yan, pre. Kaya dapat, may exam mamaya. So, May exam kayo mamaya. get 1/4 yan mamaya. Get 1/4. So hanggang sa muli. Hanggang sa Ay, muli, no? yung promotor ng kwentuhan, si Uncle D. At ito naman si Tito Nel, ang mabait yung tanggerong lasing na. Nasanda kayong tagayan. Salamat, Kuya Chuck. Kuya Chuck, Thank you meron ka rin, bang guys. pabati? Thank you rin. Happy birthday. Kung sino man may birthday. Oo nga, no, okay yun na. Happy birthday sa ano, no? Kung sino mo may birthday. Oo. Kung sino na lang. Kung sino na may birthday. Ay, happy birthday to you. Sige na, sige na, sige Paalam, na. paalam. Paalam. Okay.